Ako po si Dr. Wesley Rosario ng Aquatech ni Doc Wesley, at ang tatalakayin natin sa unang vlog na gagawin ko ay kung papaano ang pagpili ng magandang palaisdaan na sa palagay natin ay hindi masyadong gagastos na malaki in terms of construction cost at operation. Isa sa pinakamagandang hanapin unang-una ay yung source ng tubig. Dito sa pinakikita ko, meron siyang maliit na sapa. At sa ngayon ay tag-ulan, mukhang mababaw yung sapa at hindi umaagos. Isa pa ay meron siyang palayan pero hindi maayos naman yung aanihin. Mukhang hindi maayos yung aanihin ng palayan. Ibig sabihin, hindi ito class A na palayan. At hindi makakasakit kung itong area na ito ay itatransform natin para maging isang palaisdaan. Ang gusto natin sa area ay yung sapat na area din, sapat na sukat. So 30% ng area ay nawawala dahil sa pagtatayo ng pilapil. So dapat ang total area na makukuha natin ay sapat din para at least makabuo tayo ng 1 hectare na water area. At nang sa ganoon yung ating gastos sa pagpunta dito sa site at iba pang factors ay ma-maximize natin. Papansinin na malayo rin itong site sa mga bahayan. So wala tayong problema sa poaching. Yung problema normally na nangyayari doon sa mga palaisdaang sobrang lapit sa mga bahayan. So dito medyo secured tayo, malapit sa highway. At kung ako ang tatanungin, ito yung pinakamagandang site para sa isang project katulad ng hatchery. Itong kangkong ay palatandaan na freshwater talaga itong area at sabi ko nga mababaw. So pag ito ay binakwa natin o binuldozer during construction, ay yung pangit na area na walang masyadong presyo pag binili natin yung lupa ay gaganda rin at magiging very productive. Siguro ang isang magiging problema lang natin ay drainage. According to farmers na nandito, natutuyo naman ito kung panahon ng tag-araw. So at least meron tayong 1 buwan o 2 buwan na magagamit para sa draining at drying ng pan bottom. Maraming salamat.